umaga po sa katanghaliang ito. Sige po, medyo magpahid muna po tayo ng pawis. So, God is good po na muli po ay natitipon tayo dito sa dambanang ito. Welcome po sa mga ngayon lang pumunta. Meron po ba ngayon lang po napunta sa dambanang ito? Pwede po bang malaman kung sino yung first timer? Meron tayo. Taga saan po sila? Kalawitan. Saan po ba'y Kalawitan? San Ildefonso. Welcome po sa gawaing ng Kapatiran Divine Mercy. Meron pa po ba bukod sa mga taga Kalawitan, San Ildefonso? Wala na po? So lahat po tayo nagkakasama-sama na po dati? Okay. Pakisabi naman po sa mga kasama nyo. Salamat sa Diyos. Tumingin naman po kayo sa katabi nyo. Salamat sa Diyos. Buhay ka pa. Okay, di ba? Something to be thankful. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Mapalad po tayo kasi namulat pa tayo sa araw na ito. Yung iba po, medyo kinuha na ng ating Panginoon. Days ago, maaaring may namatay na kangina na hindi na natin makakapili ngayon. Katulad po nung kami po sa amin sa Baliwag, ang amin po dating kura paroko, Monsignor, para sa mga taga-Baliwag po, for your kabatiran, ang amin po dating kura paroko na si Monsignor Feliciano Palma ay pumanaw. So nasa US po siya, so hindi na natin siya makakasama. Hindi na namin siya makakasama. Meron tayong mga kapatid natin sa Zamboanga. Di ba po, alam niyo yung gulong nangyayari sa Zamboanga? Dati po ay may kaguluhan doon, no? Gera, patayan, tapos ngayon kalamidad naman po yung umatake sa kanila. So di ba po mas mapalad tayo kaysa sa kanila? Nandito tayo ngayon, handang makinig ng mga mensahe mula sa ating mahal na Panginoon. So, ngayong umaga pong ito, nami-miss nyo na ba si Apo? Nami-miss nyo na po ba? I heard hindi pa siya nakakaganap ng husto sa pang-araw-araw na gawain sa pamamahayag po ng Banal na Espiritu sa pamamagitan niya. Pero wag po kayong mainip, malapit na po. Hindi po natin alam, masurpresa po ang ating Panginoon. Malay po natin, makasama natin siya ngayong sa gawain ito. Pero kung hindi man po, ipagdasal po natin na soon ay tapos na po yung kanyang mahalagang gampanin. Napakapalad po natin na si Apo Conching po mismo ang gumagawa, ang naglilimbag, nagsasaayos nung pong magiging bahagi po ng ika-12th anniversary. Tama po ba ako? Meron po siyang pinagkakaabalahang libro na tayo din naman po yung makikinabang. So napakasusi po ng kanyang ginagampanan doon kasama ang isang ating kapatid. So ipagdasal po natin, medyo talaga kung sa pagkatao lamang po ay medyo nahihirapan na daw siya. Pero nandun po nakagabay ang Banal na Espiritu sa kanya, ang ating Panginoon, na iraraos pong maisaayos mabuti ang libro na mailalabas later on. Anyway po, sa umaga pong ito, alam nyo po, mapalad tayo na sumilang sa mundong ito. Parang sobra nga po nating mapalad, parang there's no room na wag tayong mag-complain, halimbawa physically. Medyo hindi kagandahan yung biniyaya sa yung itsura. So, okay lang yun. God created you kung ano man yung dapat. Alam niya what's best for you. Anyway po, ang gusto ko lamang pong maging topic natin for this morning sa atin pong pagbabahaginan. Marami po siguro sa inyo, meron po ba sa inyong mga nahatulan na uminom ng mga dahon-dahon? Meron po ba? Sino po? Ayan, kasi siguro physically, merong diferensya yung katawan nyo, no? Kaya hinatulan kayo ng mga dahon-dahon. Yan naman po mga dahon-dahon na yan, wala naman po tayong something against tayo sa mga medisina na nire-reseta sa atin ng mga doktor natin, no? Ito pong mga herbal na dahon na ibinibigay sa atin ng
Panginoon sa pamamagitan ni Apo Conching. Kasi si Apo Conching po, pati po siya sa pagkatao niya dati, hindi niya naman alam yung mga kung para saan yung dahon na to, yung bunga na to. Di ba po, meron tayong mga punong kahoy na, sa halimbawa na lang, yung tinatawag nilang Tree of Life. Alam niyo po ba yung Tree of Life? Yung coconut, yung buko. Di ba po lahat ng parte ng katawan no na pag nagagamit? Yung buko, which is good for mga kidney yata, yung juice, yung meat, masarap din. Pag biniyak mo yung buko sa gitna, pag na-dry yun, pwedeng gawing, ewan ko kung may gumagamit pa ng bunot ngayon, ano? O yung bao pa, ewan ko kung anong, tapos yung mga dahon nun, walis ting-ting. Ano pa po? Yung minsan yung mga dahon, ginagawa pag may mga kasal, mga birthday, di ba ginagawang, ano tawag doon? Ang mga dingding, di ba? Yung mga, dekorasyon. Ngayon, pag sa gitna naman nun, yung puno, yung ano ba tawag doon? Meron sa loob, may labong pa yata, di ba? Nakakain din. Wala daw ano. Ngayon po, yung mga punong kahoy na yan, ginawa po ng ating Panginoon. Siyempre, may reason si Lord. Kaya po yung mga dahon-dahon na yan comes naturally. Kung yan po yung hinato sa atin, walang halong chemical, diba? So there's nothing wrong. So ngayon po, yung mga magbabahagi, other than, syempre po, alam ni Apo, ihahato sa inyo halimbawa. Yung mga alagad kaya, kabisado ba? Pag pumunta ang pasyente, dumaing sa inyo na mataas ang presyon, anong hihahatol? Putat ng mangga. Dati po, hindi ko alam yung putat ng mangga. Sabi ko, ano ba yung putat ng mangga? Yung maliit na bunga ng mangga? Hindi pala. Yung dahon na mura. So, akalain mo ba na putat ng mangga ay makakapagpagaling sa sakit, sa taas ng presyon? Pag dumaing ang pasyente na may ubo, ano po bang maganda sa ubo? Alagaw. Ang alagaw po, ang alam ko dati, sa paksiw ba? Pangluto, di ba? Paksiw. Alagaw. Yung pala, makuha din sa ubo. O pag nag-complain naman po ang pasyente sa gawi dito, mga alagad. Pag po nag-complain ang pasyente na may, ano pa ba, kadaingan? Masakit, ano po? Rayuma. Ano po? Aswete. O ang swete po, best friend ko po yan ngayon. O pa yung dahon ng aswete. Ang alam ko po dati ang aswete, yung bunga, parang rambutan, di ba? Yung buto nun, halo mo sa oil, may aswete oil ka na, pangkulay mo sa mga pagkain. Ngayon po, dito sa pamamagitan ng gawain ito, ang aswete pala, pag tinapal mo sa mga kasuhasuan, mga rayuma, basta may masakit, sa mga lamig. Yun po, nakakatulong. Di ba lahat ng ginawa ng Diyos, merong reason, may pangkagalingang dulot ito sa ating katawan. So, yun po, best friend ko nga po ngayon ng dahon ng aswete, medyo sumasakit po yung aking paa. Ang indication daw po ng aswete, pag nilagay nyo, and then pag nag-dry up, sinisip-sip yung lamig. Opo, awa po ng Diyos, pag nilagay ko sa paa ko yung dahon ng aswete sa gabi, pagising ko sa umaga, para po siyang dahon ng laurel. Sobrang lutong. So, ibig sabihin po, maraming lamig sa katawan si Doktora. Anyway, yun po, nais ko lamang po, sana, kung sino man po yung matawag ko dito, maaari po kayong magbahagi kung, halimbawa, meron kayong na-discover na dahon na nakapagpagaling sa inyo or naihatol nyo to somebody. Kasi, yung iba po na hindi rin nakakaalam, so siguro later on magagamit din nila. Nadinig ko or natutunan ko sa dambana na ang aswete pala na dahon ay nakakapagpapagaling. So magiging, kumbaga, maituturo din po sa atin, no? Pero hindi po doon nagtatapos yung dahon ng aswete makakapagpagaling sa iyo. Kung wala naman po kayong pananampalataya, hindi kayo naniniwala na doon kagagaling. Or otherwise, yung naghatol sa inyo, mas maganda na talagang ipagdasal mo kasi meron pong ganun, di ba? Sabihin mo, ayan, sige, tapalan mo ng ikmo, ng dahon ng aswete. Kung hindi ka naman maniniwala, yung pong naghatol, medyo haluan nyo na po ng dasal, para sa ikagagaling ng ating kapwa. Meron nga po akong ikikwento sa inyo. Ako po ay
medyo tagahanga ng isang palabas sa TV. Be Careful with My Heart. Sino po bang nanonood sa inyo ng Be Careful with My Heart? Ay, si Lola. Kumusta naman po si Sir Chief? Okay naman po ba, Nay? Si Sir Chief po. Okay. Si Maya po, sa mga hindi nakakaalam at sa nakakaalam, kasalukuyan pong episode ay may dengue. Oo. Ngayon, doon sa palabas na yun, nakakatuwa po. Kasi nasa doktor, dinala ni Sir Chief si Maya sa isang magaling na ospital na doktor. Ito po ngayon nanay ni Maya, yung pamilya ni Maya, ay siyempre naniniwala sa conservative treatment dahil taga-probinsya po si Maya, 'di ba? So pinagpaalam nila Sir Chief kung pwede daw painumin ng tawa-tawa. Hindi ko alam yung tawa-tawa. Alam niyo po ba 'yon? Talaga. Hindi, opo, natutuwa po ako kasi sabi ko, hindi lang pala dito sa Dambana na pa-familiarize ang tao. Biruin niyo po, isang palabas na ang daming nanonood. Feature dun sa palabas na yon yung hiwaga ng tawa-tawa. I mean, di ba, for the director na ipasok yung punto na yon na ang tawa-tawa, hindi pa ako nakakakita actually ng tawa-tawa. Pero yun po kagaling. Ginagamit din po sa atin yun dito. Ayun. Ayan, at least may nalaman kayo. Pag may dengue, wag naman po sana, no? Kung in case may kilala kayong mga dengue, hanap po kayo ng halaman na tawa-tawa. Gagawin po natin parang herbal, di ba? So, ginawa nila yun. Nag-ask sila ng permission sa doktor na kung pwede. Pero sa isa ko naman nila, wala namang masama kung itatry, di ba? Biruin nyo isang Sir Chief, pinatulan talaga si Nanay Teresita na titimpla si Maya ng tawa-tawa. Anyway, kung sa sarili nyo meron po kayo ibabahagi or in any way po na kayo ay gumaling, yung pananampalataya nyo, yung panalangin nyo, maaari nyo pong ibahagi. So, sa panimula po para medyo maging masaya naman tayo. Meron po ako isang tatawaging alagad na marami siyang ibabahaging. Medyo katatawanan lang po ng konti, pero mapupulutan natin ng aral. Kinatawagan ko po ang kasalukuyan nagpapatak ng kanyang mata, si kapatid na Verhel. May mga funny experiences po siya, i-share sa inyo sa pamamagitan ng mga experiences sa kanyang inda. Ano ba yung mga dahon-dahon na hinatol? Pakinggan po natin, palakpakan po natin si kapatid na Verhel. Medyo buhayin mo nga ang dugo ng ating mga kapatid. Papuri at pasasalamat po, makapangyarihan at walang hanggang Ama, sa muli pagkakataon po na sa aking inalay mo upang makapagbahagi sa harapan ng banal na dambana mo. Hinihiling ko po na pangunahan mo ako ng iyong banal na Espiritu upang ang pawang maisiwalat ko yung ayon sa kalooban mo at makapagbigay ng kagalakan sa mga kapatid kong naririto. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Mabuti po, pakibati nyo nga po muna ang inyong mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang mga tao daw pong tulog, walang alam. Ang mga tao daw pong tulog, di na alam yung nagaganap. Tama po ba? Kaya pag ang tao po'y tulog sa dakong ito, binibigay na yung biyaya, di pa niya natatanggap. Subalit kapag ang isang taong sa dakong ito'y nagbabata, pilit at pilit nilalabanan ang antok niya, di niya namamalayan sa pagluwat ng pag-upo niya, pag-uwi niya pala, magaling na siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po, napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi nga po nung isang awit na narinig ko, ang sabi ng iba kapag daw, basta po yung mga ganun pong kanta, Divine mercy maawain, kami po ay pagpalain, panalangin iyong dinggin,
pamamagitan ni Apo Conching. Tapos po yung sasabihin po na ang sabi daw ng iba, ang sakit ng rayuma, kailangan ganito, subalit sa dambanang ito, kapalan ng atswete, tanggal ang rayuma mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam nyo po mga minamahal na kapatid, ano na po tayong buwan ngayon? October. Tumuntong na po tayo sa buwan ng Ber. At kapag tumuntong na po tayo sa buwan ng Ber, ano na po yung naaamoy natin? Pasko. Ba't po ang mga mukha nyo ay mukhang Biyernes Santo? Pakita nyo nga po ang mukha ng Pasko. Yan. Ang mukha ng Pasko, maligaya, masaya, masupresa, at puno ng pag-asa. Amen po ba? Batiin mo ngayon katabi mo, kapatid. Pasko na. May regalo ka ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Medyo nagtanggalan po ako ng kabano po. Kasi po nagpapatak po ako ng mata, na bigla po ako. Tunay nga po mga kapatid, ang bawat nilikha ng ating Ama sa lupa ay may dahilan, may plano siya kung bakit nilikha niya. Amen po ba? Halimbawa po sa buhay ko po, sa tao po muna po, ang plano ko po maging pari. Pero hindi ako naging pari. Ang plano po pala ng Ama sa buhay ko ay makapunta ako sa dakong ito upang maging alagad ng kanyang banal na espiritu. Amen po ba? Si Nana Lucy po, bakit sa ganda ng itsura niya, walang nanligaw sa kanya? At wala siyang naging asawa, naging matanda siyang dalaga. Bakit po? May plano ang Diyos sa buhay niya na kalingain niya yung mga kapatid niya. Amen po ba? Yun po sinasabi ko po. Ngayon po, bakit naman po halimbawa ay si Tita Doki, isa po siyang doktora, dentista po siya. Ngayon po, bakit niloob ng Ama na maging dentista siya? Upang sa gayon po, makatulong siya doon sa mga taong may depresya sa ngipin. May plano po ang Diyos sa lahat. Amen po ba? Bakit po kayo inakay ng Diyos sa araw na ito? Upang sa gayon po, kung nagugulumihanan kayo, pumayapa kayo. Kung nawawalan kayo ng pag-asa, magkaroon kayo ng pag-asa. Kung mayroon kayong karamdaman, kung mananampalataya kayong lubusan, kakamtin nyo ang kagalingan. At kung kayo man po'y maraming pinagkakautangan, magkaroon kayo ng pag-asa sa takdang araw na kayo rin ay makakabayad naman. Amen po ba? Ngayon yung lang po ang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Pumunta naman po tayo sa nilikha ng Diyos sa sanlibutang ito. Bakit nga po ba may mga nilikha siyang dahon-dahon? Bakit nga po ba may mga nilikha siya dito sa mundo? Mga kapatid, kung pagtitiwalaan lamang po ng tao, ang bawat nilikha niya sa sanlibutang ito, di po natin kailangang gumastos ng malaking halaga, kundi ang mga dahong kaloob niya. Kapag pinagtiwalaan ng bawat anak niya, kapangyarihay dadaloy sa kanya, kagalingay makakamtan niya. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya lang po, sa mga naghahatol, dapat po aalamin niyo po yung totoong hatol, totoong pangalan ng hinahatol at hindi gaya-gaya lang. Amen po ba? Kasi po, ang hinatol po halimbawa sa kanya ay dahon ng ganito, dahon ng ganito. Nung sumakit yung tiyan mo, ginaya mo. Iba naman pala yung sakit mo. Akma po ang lahat. Para makasigurado kayo sa hatol sa inyo, sa dakong ito, dito magtiwala at magtanong kayo. Sapagkat ang mga dahong ihahatol ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, walang makakapahamak, walang makapagbibigay ng sakit, kundi ang bawat hinahatol niyang dahon-dahon sa dakong ito, ang nagtuturoy Diyos na buhay, kaya't kung pagtitiwalaan, kagalingay makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang araw po, ang aking inda, bow. Ang aking pong inda ay talaga naman pong nakakagalak. Dati po, hirap na hirap po akong akayin siya sa pagtungo sa dakong ito. Subalit nung naakay siya ng Panginoon, ngayon po naghahatol pa. Sabi po niya, Apo, Berhel, alam mo, awang-awa ako doon sa taong may sugat. Bakit? Napakatagal na raw ng sugat, hindi gumagaling. Ang sabi ko sa kanya, hoy,
Di ka kasi eka pumupunta kay Apo. Kung magtitiwala ka lang, yang sugat mo sandali lang yan. Kumuha ka ng dahon ng Argentina, saka mo piraitin, ilagay mo. Ngayon po, pagdating ng tao, hanap ng hanap dahon ng Argentina, walang makita. Berhel, ba't kaya eka walang makita? Ano ba hinatol mo? Argentina, hindi serpentina. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya pala eka wala siyang makitang dahon ng Argentina, serpentina pala. Kaya mga kapatid, kung may maghahatol sa inyo, siguraduhin yung tama. Baka nahilo na kayo, wala pa kayong mahanap. Amen po ba? Alam nyo po, yung dahon ng ikmo, sabi ko po noon, nginanganga. Alam nyo po, nagkaroon po ako dito ng malaking tagyawat dito po sa ilalim ng aking baba. Sa iba-iba pong dermatologist, sa iba-iba pong ospital, pinagamot ko po ito. Subalit hindi po nagkaroon ng kagalingan. Alam nyo po, mga minamahal na kapatid, pagtungo ko po sa dakong ito, ang sabi po ng mahal na Apo Conching, magdikdik ako ng ikmo, lagyan ko ng aksibal, itapal ko sa aking ilalim ng baba. Salamat sa Ama, nilabas po ang lahat ng nasa loob ng aking baba. Ikmo na di pinapansin ng tao. Ikmo na walang kwenta sa pananaw ng tao, sa mga matatandang umanganga mahalaga. Subalit kapag pinagtiwalaan mo pala ang ikmong iyan, magiging kagalingan. Amen po ba? At tulad po ng binahagi ko po sa inyo noon, yung isa pong ooperahan sa puso, tinapalan lamang po ng ikmo. Subalit sa pananalig at pananampalataya niya, ooperahan siya. Dahil nagtiwala siya, yung ikmo na tinapal sa puso niya, naging clear at nawala. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, ayaw pong ipadatal, marami pa pong mga sinabi si Indang mga dahon-dahon eh. Ayaw lang pong ipasok sa isip ko, siguro po hindi pa kaloob, no po. Yun po ang binahagi lang sa akin, yung serpentina, hinatol ay Argentina. Mayroon po hindi lang po dinadatal sa akin, siguro po sa maraming pagkakataon. Basta ang ibig ko lang po sabihin sa inyo mga kapatid, alam nyo po, hindi po isang paninira o hindi po isang ano paman. Yung pong mga iniinom po nating mga tableta, halimbawa po, ang sakit mo po ay sa bato o sa abdo. Kapag po uminom ka ng tableta, bago po yung dumaan papunta sa abdo, marami na pong mga partes ng katawan ang dinaraanan. At kapag ininom po natin yung tableta, kung alin lang po yung sakit, yun lang po yung ginagamot. Subalit, ang mga dahon-dahon po na kaloob ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, sa dakong ito, abdo mo ang may sakit. Pag ininom mo ang katas ng dahon-dahon at nagtiwala ka, buong katawan mo, nililinisan, pati mga sakit mong di mo alam, pinagagaling na lubusan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, ang dako pong ito ay dakong nagtuturo sa inyo na di mahalaga kung mayroon kang pera, di mahalaga kung wala kang pera. Kung may karamdaman ka, magtiwala ka, may akma, may lapat na dahon-dahon na ipagkakaloob sa iyo. Pag nilaga mo, pagtiwalaan mo, kagalingan ay sasayo. Kaya lang po, meron pong mga kapatid tayong kumuha po ng dahon-dahon. Dahon-dahon po. Pagsasama-samahin po, babanlawan. Para po bang luglog palipit. Lubog palipit, sampay. Dapat po, kahit yung mga dahon-dahon ay naka-expose po yan sa alikabok. Nauulanan po yan, naliliparan ng mga insekto. Kapag po hinugasan nyo, pakahugas nyo po. Nang sa gayon po, baka mamaya po pinagsama-sama nyo, may uod pala doon. Tapos po ininom nyo, sabihin nyo, ba't kaya sumakit yung tiyan ko? Di mo nakita, meron po palang uod. So ngayon po mga paalala, tinakda po ito ng Panginoon. Kung po may yahatol sa inyong dahon-dahon, pakahugasan nyo po. At habang inuhugasan nyo, tilalagyan po nyo ng tubig na pangbanlaw o pang laga, samahan nyo naman po ng dasal. Baka naman po mamaya sabihin ng asawa nyo, hoy, paglaga mo nga ako ng dahon-dahon, masamay loob ng asawa mo. Nakakainis ako. Nakakainis ako. Habang inuhugasan nyo po, nagrereklamo kayo, hindi po tatalab yun. Kailangan po, kung ginagawa nyo yung bukal sa kalooban nyo,
Pinakalinis nyo, sinamahan nyo ng dasal. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama ng mahal na Birheng Maria at sa pangalan ng mahal na Apo Conching, ang mga dahon-dahon pong ito'y magiging instrumento upang kagaling ay makamta ng blank, 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 blank kung sino. Hindi po yung habang ginagawa. Mga kapatid, tinakda po ito ng Diyos. At tandaan nyo po, ang hinatol kay Petra, hindi hahatol kay Maria. Ang hinatol kay Pedro, di pwedeng gayahin ni Marta. Ang lahat po ay akma-akma. Kaya hindi po kayo pwedeng maghatul-hatulan. Di po tayo pwedeng maging mangkepweng-kepwengan. Di po ako pwedeng, eto, inumin mo. Ito, hindi. Kami po mga alagad na. Subalit di po kami naghahatol kung walang basbas ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Kalusugan ang nakataya, buhay ng tao ang nakataya. Kaya di pwedeng maging magdunong-dunungan at maging marunong-marunungan. Pinaka-safe nyo pong ihatol kung mayroong dumulog sa inyo o nagtanong, tubig. Dahil ang tubig po, walang masama. Pero sa dahon-dahon po, may akma, may tama, may kinalalapatan na di pwede sa kahit sino paman. Amen po ba? Kaya mga kapatid, dahon lamang sa kapaligiran, pitasin ng tuwiran, hugasang may kalinisan, samahan ng panambitan, kapag nilagok mong tuwiran, kagalingay makakamtan. Amen po ba? Kaya sa sino man pong mga naririto, ano man po ihatol sa inyo, pagtiwalaan nyo po. Kung ano man pong ibigay sa inyong reseta, panaligan nyo po. Sapagkat hindi ihahatol yan upang mapasama kayo. Hindi ihahatol yan para magkasakit pa kayo. Ihahatol yan upang gumaling kayo. Mga kapatid, yung pong mga dahon-dahon, instrumento lang. Inumin mo ng inumin ang lahat ng dahon-dahon. Kung wala kang pananampalataya, baliwala lang. Lakipan mo ng pananalig at pananampalataya na sa pamamagitan ng dahon-dahon, kagalingay, makakamtan. Tandaan nyo po, sa dakong ito, ibinaba ang Espiritu, lumukob sa tao, Apo Conching pangalan ito, upang sino mang dumulog na totoo, magtiwala bilang anak ng Ama ito, ang bawat hinatol sa kanyang pagkatao, kung pananalig at tutob ding totoo, kagaling at kahiwagaan, masisilayan, makakamtan. Sa inyo pong lahat, papuri sa Ama, pasasalamat sa Kanya, may isang dakong pinili siya, may isang taong kinalugdan siya, kapatirang divine mercy na sa ati alay niya, sino mang may pagtitiwala, kagalakay, makakamtan. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po kapatid na Verhel sa pagbabahagi. May natutunan po kayo sa pagbabahagi niya? Pulutin niyo po lahat yung tama po lahat yung sinabi niya. Except po yung Argentina ha. Kailanman po ang isang delata hindi nagkakaroon ng dahon ha. Baka po mahirapan po kayo maghanap ha. Serpentina po pala yon. Anyway po, maging ang mga hindi lang po dahon-dahon ang hinahatol dito. Alam ko po meron din mga flowers, bulaklak, 'di ba? Hindi ko lang alam kung ako po tatanungin niyo hindi ko po kayo mahatulan na meron pong mga alagad na mag-a-assist, tatanong kay Apo kung what's best for you. Pero kanina lang po nandun po ako sa kusina nila Apo Conching. Sabi ko kay Tito Nilo, ang may bahay, ang kabiyak ng puso po ng ating Apo Conching, meron siyang bowl of mga dahon-dahon. Hindi ko kilala yung iba, pero ang nakilala ko, dahon ng pandan lang yung kilala ko doon. Tapos may nakalapag na bulaklak ng santan. Para saan po ba yung santan? Cleansing. Oo. So yun po, kahit po yung mga bulaklak, may kabuluhan po sa ating buhay, no? So ngayon po yung pag-iingat na binanggit ni kapatid na Verhel, hindi akma-akma nga po yan, hindi po yung pwede sa kanya ay pwede sa inyo kasi maaari po may diferensya kayo sa isang bahagi ng katawan nyo na siya ay wala na pwede sa kanya yon. So ayun po. Okay po, may mga upuan pa pong available sa mga kadarating lamang po. Welcome po sa gawain ng Kapatirang Divine Mercy. Ngayon po, tatawagin ko naman po, maaaring magbahagi ng anumang kanyang karanasan dito sa ating dambana. Ang isa pong tagasunod mula po sa Bahay Paret. Tinatawagan ko po si Ginoong Marcos Pangilinan. Nasaan po ba siya? Ginoong Marcos. Okay sir. Ayan. Ayan, stretching muna daw si tatay. Parang dati, hirap yata lumakad. Tama ba ako?
Hindi nakakalakad. Tingnan nyo po ngayon, kahit paano. Palakpakan naman po natin. Ama, tumutulog po muli ako sa trono ng awa, nagsusumamo at nagpapakumaba sa dakilang paanan. Balutin mo ko, Diyos, ng banal na dugo ni Jesus upang ako'y makapagpasalamat, kapagpurin, malulahati ka sa iyong dakilang pangalan. At dalangin ko, Diyos, na yung lamang pong ikalulugod mo siya kumasambit at huwag hindi. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isa rin po kasi akong biktima ng stroke. Kaya po maganda ako maglakad. Pang 7 months ko na po dito. At yun nga po, nung una akong dalhin dito, hindi po ako nakakalakad. Nang gagabay, 2 alalay ko. After 7 days po ng aking pagbabanyos ng mga dahon-dahon, lumakad po ako. At pagkatapos po noon, Huwebes Santo po noon, nabigyan po ako ng basa-basang mahal na apo na siya po ang nagbanyo sa akin. At sa 10 days, nakapag-drive na po ako ng sasakyan. At sa ngayon po, haba pong aking binabanyo sa ng ating mahal na Apo Mary, sa kanya pong mga panalangin, ninamnam kong maigi para ang kalakasan po ng gamot na dahon-dahon at ang kanyang panalangin ay nagsilbi pong kagalingan para sa akin. Alam po ninyo kasi, higit po sa lahat, ang paniniwala ng isang tao ang mahalaga. Nanampalataya po tayo na meron po tayong talagang Diyos na buhay na kumikilos. At sa banal na dambanang ito ko po nasumpungan yon. Ako po sa akin pong pagbabata sa loob po ng 7 buwan, lagi po akong nanabik na sa pananabik at lagi kong inaasam ang mga mensahe ng ating mahal na Apo Kunsing. Gayon din po sa nagpalalim sa aking puso at pananampalataya yung pong mga mensahe at patotoo ng ating minamahal na mga ibet. Gayon din po si Mother Marisa sa pagbibendisyon po sa atin ng mga minamahal po nating mga alagad. Namnamin po natin ang mga bulong ng mahal na Santong Espiritu para sa atin at magtatamo po tayo ng kagalingan. Bagaman po't akala ninyo ganito lang ako maglakad, magaling na po ako. Naghihintay na lang po ako ng tamang takda ng Diyos para muling maging regular ang aking paglakad. Kasi po mahirap pong liripin isang tao at wala tayong matatago sa Diyos. Kaya nga po nasasambit natin kumisan at sabi nga po sa banal niyang aklat, kung ang pusikit na kadiliman ng gabi ay para tayong bulag na hindi tayo makakita sa Kanya, pero sa Diyos ay parang isa lamang po siyang manining na araw ang liwanag. Kaya magtiwala po tayo sa ating Panginoon at tinitiyak ko po ang ibayo pong kalakasan ay ibibigyan po niya at bubuksan ang pintuan ng kalangitan para ibuhos ang pagpapala ng kagalingan at kasaganaan. Ganun lamang po at magtiwala po tayong lahat. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Tay. So, sa pagbabahagi niya, pumunta siya dito dahil na-stroke siya, hindi nakakalakad, no? So, siguro masasabi ko, Tatay, na pumunta ka dito dahil may kapansanan ka. You wanted physical healing, pangkatawan na kagalingan. Pero sa pagbabahagi niya, more than physical healing, ang importante na nabik siya araw-araw sa mga mensahe ng Banal na Espiritu. Yun
po ang mas pinakamahalaga, di ba? Nakamit na yung physical healing, may super bonus pa na spiritual healing na lahat po sana ay hangarin natin, no? Ngayon po, may isa pa pong magbabahagi para sa atin. Isa pong tagasunod na mula Dulong Ilog. Tinatawagan ko po si Meren de la Peña. Ay, kayo po pala yun. Palakpakan po natin si kapatid na Meren. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ibabahagi ko po ang mga blessings na dumarating sa buhay ko. Marami po, hindi ko na siguro mabilang. Maraming salamat po. Ang mapapuri pa sa salamat sa iyo sa mga binigay mong paggabay sa mga pamilya ko, sa akin, sa kagalingan ko. Ang naging karamdaman ko po last November sa mga daliri ko po, matitigas po ito. Hindi ko siya close open. So, dinulog ko po kay Apo, sabi niya, ano ko po ng daon ng bayabas, magpakulo ako sa loob ng 9 na araw. Sa pamagitan po ng daon. Yun po, ginawa ko po yun sa loob po ng 9 na araw at binanyusan din po ako sa pananalig at pananampalataya ko. Tsaka pinatapal po pala niya ng ikmo. Habang inaano ko po yun, dinadasalan ko. Talagang tao sa puso ko po yung talagang doon gagaling ako. Una, sa ating Panginoon. Pangalawa, kay Apo. Papasalamat ako. Maraming salamat po. At isa po ang apo ko. Hinulog ko rin po sa kanya. Hindi siya nakakalakad. May gitna po siyang 1 year. Sabi ko, inano po niya yung paa niya, hindi pantay. Sabi po niya sa manugang ko, kaya mo bang magbata? So, sabi niya po, umuo naman po yung manugang ko. Nga, nagsiyam po kami dito. Araw-araw, iniina ni Apo. Yun po. Sa biyaya po ng Panginoon, nagpantay ang paa niya at ngayon, nagtatatakbo na po siya. Hindi ko lang po siya nakasama ngayon kasi masakit yung may buwan ng dalaw yung manugang ko. Tapos ng apo ko, yung manugang ko na naman po, ayun. Isa na naman pong pagdalisay, naman po siya, na-hospital po siya. 2 weeks sa hospital po siya. Hindi rin po siya gumaling doon. Sabi ko, kung mananalig ka't mananampalataya, sumama ka sa akin. Sinama ko po siya dito. Pero po yung nanay niya, parang ayaw niya. Sabi ko, 1, 2, 3, ayaw niya sumama. Nung siguro po masama na talaga yung pakiramdam niya, sumama rin sa akin. Sabi ko, manampalataya ka lang anak. Sabi ko, gagaling ka. Yun nga po, binanyusan po siya dito. Sa bahay na po siya, nag-40.8 pa ang lagnat niya. Nga, dinala ko po dito. Nagpupuri pa salamat po ako sa Panginoon. Gumaling din po siya dito. Lagi ko rin po siyang kasama dito, kaya nga lang wala siya ngayon. Kasi nga may buwan ng dalaw siya, sumasakit yung puso niya. Kaya po, kayo po mga may karamdaman, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pananalig po at pananampalataya. Makakamtan po natin ang kagalingan. At higit po sa lahat ang napagaling sa akin dito, luminis ang kaluluwa ko, natuto akong magpatawad, natuto akong magpakumbaba, natuto akong mingi ng sorry sa mga ganon. Wala na po yung init ng ulo ko, wala na yung basta, marami po akong natutuhan dito, maraming nagbago sa buhay ko. Salamat po sa Ama at sa kanya pong kinalugdan. Kaya pong Conching, maraming salamat po. Tsaka po nakakamiss dito pag hindi ka umabsent kang isang araw, mamimiss mo yung mga tao dito, lahat, namimiss mo sila. Kaya po, walang hanggang papurit pa sa salamat sa iyo, Ama. Salamat po. At yung po walang kapatid ko, gumaling po dito. Ayun siya, may sakit dito. May kolesterol siya, bumabara ang puso niya. Taga-San Luis po sila. Naakay ko rin po sila dito. Kaya salamat po, Ama. Hanggang dito na lang po.
Wala na akong masasabi, kundi salamat, salamat po. Maraming salamat din po at nagiging daan din po kayo upang makaakay pa ng mga kapatid nyo, mga kakilala nyo para po mapalapit sa ating Panginoon. Maganda po yun. Ipagpatuloy lang po natin, no? Tuwid na landas, wag nang medyo kakanan, kakaliwa. Maganda po yan, no? Yun pong katulad ng naibahagi ng ating kapatid na Verhel, sabay po ng pag-inom nyo or anumang ihato sa inyong dahon-dahon, syempre po, kailangan ng pananalig at saka panalangin. Magkasama po yun, hindi pwedeng yung dahon lang. Kailangan may kasamang. Just in case naman po, yung pasyente nyo, katulad po ng sa akin, ng sa tatay ko, na stroke po siya, medyo affected yung memory, so hindi na masyado. Kung ano lang yung ibigay namin, inom niya. Kaya po doon ko nakilala yung putat ng mangga, no? Naging maintenance niya na gamot yon. So everyday may putat kami ng mangga at pandan. So ang tatay ko, hindi na niya, siguro nananalig siya or ano. Pero kaming mga pamilya niya, nanay ko, ako, nananalig kami, nagagaling siya doon. It will, kumbaga makakapaghaba ng buhay niyo. Thank God, for how many years wala siyang i-maintain na gamot. Yun lang, dahon ng putat ng mangga at saka yung pandan. Yun po, pati nga po yung alaga namin na bata, si Ching. Minsan po napapansin ko kalahati na hindi pa po bumababa yung tatay ko. Di nakahanda na po yung isang basong tubig maghapon na iinumin ng tatay ko. Bawas na po yung po pala yung alaga namin bata iniinom. Wala namang pong problema kasi wala namang overdose sa di ba, sa mga herbal plants. So anyway po, isa pa pong magbabahagi para sa ating lahat. Mula naman po sa San Roque, tinatawagan ko po si kapatid na Jenny Gamboa. Okay, siya pala yun. Magandang umaga po sa lahat. If matatandaan nyo po, ako yung nag-share before na teary-eyed. Yun. Ako yung nag-share before na sinabi ko nga, ilang years ago, nandito na kami. Kaya lang, siguro nabigyan ng, dahil sa pag-aaral, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng kalibangan, masasabing nakalimot, hindi na ilang years bago makabalik dito. So, nung binigyan ni Lord ng pagsubok, dito at dito rin pala kami babalik. So, yung pagsubok, if naniniwala kayo dun sa mga spirit, I don't know kung lahat kayo naniniwala. Pero, iyon yung pagsubok na binigay sa akin. Nag-seek ako for spiritual guidance sa pastor. Kasi yung bahay namin is bukid So, sabi nila may someone or something na nasa bahay namin. And yet, matagal na panahon na yon. Although alam ko, nararamdaman ko, nag-aaral pa po ako, may ganun na. Recent lang this year, nung ko naramdaman yung sobra na, yung di na ako nakakatulog, siguro 3 days, parang pinapakiramdaman ko lang na parang may isang tao na nakatingin sa akin or something na, ayun, di na ako matahimik, di na ako makapagpahinga, di na ako makapag-concentrate. Nakakalimutan ko lang siya pag nasa trabaho na po ako. So, nagpag-guide ako sa pastor. May mga sinasabi sila, may pinatanggal sila sa bahay, may ganon-ganon. Pero isang araw, naisip ko, sabi ko sa nanay ko, naipunta tayo dito ulit. Tapos yun po. Nandito kami na pwesto, right? That time. Tapos, tintinan ako ni Apo, tapos nilapitan niya ako, sabi niya, wala na yon, yung sabi niya agad sa akin, wala na yon. So, inangkin ko, naiyak ako kasi parang, alam niya agad yung problema ko. So, right after sinabi niyang wala na yon, naniwala ako wala na. Tapos, after po nung gawain, may blessing, ayun, may sinabi siya sa akin, magdasal ka anak, sabi niya gano'n. Parang nasa isip ko, nagdadasal naman po ako parang everyday po nagdadasal po ako, kaya lang pala, hindi yun laging yung gusto mo lang. Yun yung natutunan ko na, nung nandito ako nitong huli, natutunan ko na hindi lang yung gusto ko yung dapat ko ipagdasal. Kung ano yung gusto ko mangyari sa buhay ko, ano gusto ko mangyari sa families ko, dapat pala ipagdasal mo rin yung ikakabuti ng kapwa mo. Kung ano yung galit sa'yo or yung kinakagalit mo mawala, yun din yung pag
buhay mo. Hindi lang lahat na ikabubuti. And then, yun, naging okay na po. Yung takot ko, nag-subside na. Nagtiwala ako. Ngayon, kahit na may ano pa yung nararamdaman ko, inisip ko wala siya. So, nakaya ko naman po. So, regarding naman dun sa mga dahon-dahon na sinasabi ni Doktora, before po, naging patient ako kasi I have irregular menstruation flow. So, since siguro bata pa, dumarating yung times na 4 months, dire-diretso, wala. Tapos reseta po ako dito ng dahon-dahon, tapos may bulaklak din. Yun yung sinasabi ni Doktora. So, naresetahan ako before, if I can recall, santan, dahon ng kawayan, duhat, pandan, yung mga ganong bagay po. Ininom ko siya for 1 month. Yun. From that year, dire-diretso na po ako. Wala nang interval. Unless may stress nga po. Isang kalaban talaga ng mga babae yung stress. So, isa siya sa nakakapagpapikil. And then lately din, yung sobrang ubo, niresetahan ako ni Apo ng bayabas. Hindi ako sure kung ano yung iba. Bayabas, alagaw, parang ganun po eh. So, yun po, sa tiwala din po, gumaling po ako. Ngayon, kailangan ko ulit ng reseta at dito ulit ako lalapit kasi po, recently, hindi ko maintindihan kung ano nangyari sa balat ko eh. So, I've been encountering this na for 2 weeks na po. So, yung mga pantal-pantal sa katawan, nagpa-check na rin ako sa doktor, chinek nila yung dugo, pero normal naman lahat. Kasi, after ko maligo, lumalabas siya eh. Tapos, after ng ilang hours, mawawala. And then, babalik na naman. So, kung ano yung lagyan ko ng ointment, nawawala siya. Lilipat naman siya somewhere else. So, yun. Kailangan ko na ng herbal. Doon ako kakapit. Since walang gastos, at isa pa, makikita mo siya kahit saan. And, yun nga, kailangan natin yung tiwala kay Lord. Kasi, siya at siya lang naman yung great healer. So, sa Kanya tayo humawak, sa Kanya tayo magtiwala. At gagaling tayo. Basta, depende sa atin, yung ating ikakagaling. Yan lang po at maraming salamat. Muli, maraming salamat kapatid na Jenny. Actually, may lista ako dito na mag-share. And meron din akong people in mind. Kumbaga, I'll call randomly sana. Ikaw sana yon. Tsaka may isa pang alagad na talagang tatawagin ko siya. Pero sabi niya, mag-share din siya. Talaga pong kaloob ni Lord na makapag-share. Anyway po, lesson learned from her. The last time na napashare ko siya dito, hindi, alam ko, as far as I remember, hindi tukoy yung specific problema, no? So, kanina iniisip ko, ano nga yung shinare nito last time? So, ngayon, na ibahagi niya, siguro may times din nakapag-share ka rin sa ibang gawain. Anyway, lesson learned sa kanyang ibinahagi, kumbaga, kung lalapatan natin ang mataimtim na panalangin, ang bawat hihilingin natin, wala pong imposible sa Diyos. Talagang panalangin po ang susi, no? And one thing more, yung sinabi niya, hindi lang pansarili yung ipagdadasal mo. Lagi po natin isipin, hindi lang yung sarili natin. Meron po tayong kapwa-tao, kaliwat ka. Kakayanin. Okay. So, ngayon naman po, para po mabahaginan pa tayo, no? While waiting for, I don't know if Apo will be coming out, no? Magbabahagi po ang isang kasamahan nating alagad, si Tita Dory. Wala po dito sa paligid. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Gising pa po ba ang mga anak ng Diyos? Amen. Dapat lang po. Kasi po kapag tutulog-tulog kayo, malay nyo, ayan na po yung biyaya ng ating Panginoon, ay natutulog kayo, hindi nyo matanggap. Di po ba? Kaya kailangan sa tuwing na tayo ay gising. Sa tuwing na tayo ay, kung sino man po ang tumayo sa harapan nyo,
mitiin niyo po na mapakinggan sapagkat yung mga ibinabahagi po ay hindi naman po lahat po ay magkakaroon ng kabuluhan kung inyo lamang pakikinggan. Ano po, siguro po ay kapahintulutan na Ama na ako'y tumayo sa harapan ninyo. Ano nga po ba ang ng ating facilitator ngayon, yung mga nagiging kaparaanan na ipinagkakaloob para sa ating kagalingan. Talaga pong buhay yan, Diyos. Sa totoo lang po, kapatid, lumapit sa akin yung si Doki. Tinatanong kayo. Hindi po niya alam na ang nakalista ay kayo na po pala. Talaga pong kapahintulutan, hindi man kayo nakalista, talaga pong tatayo kayo. Kaya ako nga po sabi ko sa kanya, Doki, natatandaan mo nung nagpasi ka rin. Nag-share din po kaya. Talaga pong buhay yan, Diyos. Maibabahagi ko po sa inyo ang isa sa mga naging dahilan o kaparaanan ng kagalingan. Totoo po yun, pananampalataya. Ano po. Subalit ang nga po ni Doki, yung mga hinahatol, halimbawa po dahon-dahon, yun po isang kaparaanan din ng kagalingan. Maibabahagi po ako sa inyo. Subalit hindi ko po alam kung marahil po hindi lahat ay mayroon ito. Yung po bang aklat ng banal na espiritu, sa piling ng espiritong banal, ibinahagi po iyon nung ika-6 na anibersaryo dito sa Dambana. Ano po, yun po ay nalimbag sa pamamagitan ng katauhan ng ating Tita Beth. Napaka-effective po para sa akin po yun. Ilang beses ko na pong napatunayan ito na naging kaganapan sa amin po. Sa mga anak ko po. Ang mga anak ko po malalaki na. Binata na po 23, 21, 19. Yun po ang mga anak ko. Subalit yun po, kapag po nagkakaroon ng karamdaman ng mga anak ko, katulad po ng ibinahagi ni kapatid na Berhel, kahit po kami mga alagad, wala po kaming karapatan na maghatol ng mga dahon-dahon. Isa po yun sa mga inahabili ng ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sapagkat hindi po yung dahon-dahon na inihatol sa isang kapatid na naging dahilan ng kaganyang kagalingan ay hindi po maaaring maging kagalingan din ng isang kapatid. Halimbawa po, pareho man kayo ng nararamdaman. Subalit hindi po maaaring pareho ang nagiging karamdaman nyo. Maaari pong tumaas ang presyon nyo. Yung isa po, ang kadahilanan, mataas ang sugar niya. Yung isa po, maaaring ang kadahilanan ay tumaas ang kolesterol niya. Kaya hindi po maaaring ang naging kagalingan ng isang kapatid ay maaaring maging isang kagalingan din ninyo. Kaya wag po kayong mananangan doon sa mga hatol-hatol. Maliban na lamang po kung ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching ang maghahatol sa inyo o kaya po sa katauhan ni kapatid na Cecil sapagkat siya po ay may basbas ng ating mahal na Apo. Kaya po kung may naririnig man kayo o may maghahatol man sa inyo na iba, wag naman po muna kayong susunod kundi idulog mo po muna sa banal na espiritu. Ano po? Ito po ay isang habilin lamang. Tulad po ng ibinabahagi ko sa inyo, yung pong libro sa piling ng espiritong banal. Ilang beses na pong nangyari ito sa mga anak ko. Minsan po madaling araw. Dumaing po yung isa pong anak ko, pangalawa ko pong anak. Siguro po ang nararamdaman niya sobrang sakit. Sakit daw po ng tiyan niya. Yung mga natutunan ko po dito, binahagi ko na sa kanya. Hindi rin po ako nagpainom ng dahon-dahon kundi tubig na maligamgam na tubig. Subalit yung sakit ay nandun pa. Ano po ang lagi kong sinasabi dun sa anak ko? Talaga po sigurong masakit kasi nga binata na, umiiyak. Manalig ka, sabi ko. Manalangin ka. Humingi ka ng tawad sa Ama. Humingi ka ng awa sa Kanya upang yung karamdaman mo mabigyan ng kagalingan. Subalit nandun pa rin po yung sakit. Alam niyo po ba, yun lang pong libro. Yung libro na yon, ipinatong ko po dito. Sabay na sabi ko sa kanya, hindi lamang basta ipapatong ko ito, kundi sa isip mo, manalangin ka, humingi ka ng awa sa kanya, at sabay din po ng pagdulog ko. Alam niyo po ba, sandali lang parang naparam yung kanyang nararamdaman ay naparam. Doon din po sa isa kong anak, panganay ko naman po. Gayon din po, meron din po siyang naramdaman.
Talaga po yung libro lang yun. Libro lamang po na sa akala nyo kung titignan nyo. Subalit buhay na buhay po yun. Talagang kung, ayun nga po ang isang ibabahagi sa inyo. Yung po mga ginagamit na yun, ay isa lamang kaparaanan. Subalit ang napaka-effective po yung pananampalataya natin. Ano po, tulad nga po ng tinura ng ating kapatid na Berhel, kung lalagukin man ninyo yung mga dahon-dahon, kahit pahinatos sa inyo, kung di naman magtitiwala at mananalig kayo, baliwala din po. Di po ba? Kaya ano po ang marapat, mga mahal ko? Magtiwala at manalig kayo sa anumang hinahatos sa inyo, kung nasa inyo'y kagalingan, ito'y inyong makakamtan sa pagtanggap ninyo at pagtitiwalang matapat. Saka isa pa po, mga kapatid ko, hindi lamang kagalingan ng karamdaman ng katawan ang inyong makakamtan. Gayon din ang mga karamdamang espiritual. Kung ang bawat pakikinig ng mga banal na aral, katauhan ng Apo Konsinyo'y ginagamit na tuwiran, kung ito'y inyong nanamnamin, ipananahan sa puso't kaisipan, at mithiin na ito'y maisabuhay na tuwiran, tuwirang kagalingan ay inyong makakamtan. Yan ang katotohanan, mga mahal ko. Magtiwala lamang na matapat kayo. Yamang kayo ngayon ay naririto, hindi lamang ngayon, mga mahal ko. Sa bawat araw may biyaya ang Ama sa inyo, na sa tuwin ay makakamtan ninyo. Nasa pagtanggap, pagtitiwala ninyo, yan ang pasubali ko. Hindi nga lahat ay makatatamo, pagkat iba-ibang pagtanggap ninyo. Hindi lahat ng naririto nagtitiwalang totoo. Kung minsan, banal na espiritu, katauhan ng Apo Konsinyo, nakatayo na sa harapan nyo, subalit tingin nyo ay tao ito. Kaya ano ang matatamo nyo? Yan ang pasubali ko. Kaya ano ang habilin ko sa inyo, mga minamahal ko? Yamang kayo ay naririto, kamtin nyo ng totoo. Apo Konsinyo na tuwiran ay ginagamit sa inyo. Banal na espiritu'y nananahan dito. Kung pagtitiwalaan ninyo, kakamtin, kagalakan ninyo. Muli, magandang umaga po sa inyo, mga mahal. Ngayon po, ang ating pinapanabitan si Apo Konsing. Ito po siya. Magandang umaga po sa katanghaliang ito. Hindi ko po mabatang hindi lumuwal sa inyo sapagkat gusto ko rin po kayong wag nabibigo pag nagtutungo kayo dito na mabahaginan kayo. Kaya lamang po talagang napakahirap po na may hinahabol po kasing araw mamaya po kailangan nang ma-submit kay Mami Beth, tapos babalik ulit. Tsaka ko na lang po ibabahagi kung ano man po yun. At yun ay sa kalooban po ng Panginoon na pag-aatas. Dahil meron po tayong anniversary sa October 27. Ano po, panalangin niyo po kami na magampanan yung atas na yun na hanggang sa matapos ko na ipaghari ng Ama ang kapuspusan ng kanyang espiritu, na maisaayos po na mabuti at makagalak sa lahat ng makikinabang sa Oktubre 27. Kaya sa inyo pong lahat, nawa po ay pagharian kayo ng tapat at matibay na pananalig, pananampalataya sa Panginoon, upang sa gayon po ay sa pamamagitan ng mga alagad na sa inyo'y naglilingkod, makinabang rin po kayo. Huwag po kayong sa tao magmasid, kundi sa ating Panginoon, nang sa gayon po ay magkaroon po kayo ng ganang kagalakan sa pag-uwi ninyo. Ang bawat atas po ay iba-iba hanggang pani na tungkulin. Habang ako po ay naligo na nagpapahingang basa pa ang buhok, sabi ko ay mag-ano ako sa inyo ng konti, kahit kaunting pahayag lang po, na nawa po ay maging kagalakan sa bawat isa sa inyo ang inyong pagtungo sa dambanang ito. Tatandaan po ninyo, lahat po tayo ay may tungkulin sa Panginoon. Lahat po tayo ay mayroong dapat gampanin na ikalugod sa pananaw niya. Hindi lamang po ang mga inatasang tulad namin ang dapat na magsumikap, magsumakit na makapaghandog sa kanya ng kalugod-lugod, kundi maging kayo man po may layunin na magsigaling ang inyong mga karamdaman, marapat pong maging makatotohanan at tapat sa ating Panginoon, upang sa gayon ay
ganap po ninyong kamtin ang inyong mga hinahangad. Ang buhay po ng tao ay napakaraming balakid. Ano po? Subalit, ang balakid po na yaan ay hindi mo mapagtagumpayan kapag tuwirang naging matapat ka sa pananampalataya mo sa Diyos na iyong tinatawagan. Kung hindi nyo po kilala ang Panginoon na tinatawagan, paano kang ganap makikipagtotoo sa Kanya? Kaya, kailangan pong kilalanin ninyo ang tinatawagan nyong Panginoon upang sa gayon ay inyo pong ganap na makilalang kung paano siya maghari at mangibabaw sa buhay ninyo. Alam niyo po, halimbawa po, kayo may bisita. Agad po ba ay tatanggapin ninyo sa tahanan nyo? Papapasukin niyo po ba siya sa inyong pintuan kung hindi ninyo siya kilalang lubos? Baka po siya impostor, tama po ba? Kaya kayo rin po kilalanin niyo yung tinatawagan yung Panginoon at kung paano siya maghari sa buhay ninyo. Sapagkat hindi mo maaring sambahin yung Panginoon mong hindi mo ganap kilala, di po ba? Ngayon kung makikilala mo yung Panginoon mong tinatawagan, malulubos yung kagalakan mo dahil alam mong kung sino siya. At yan po ang dapat ninyong pagnilayan. Yan po ang buhay pananampalataya. Yan po ang buhay pagtitiwala sa kanyang Diyos na tinatawagan. Kailangan buhay na kinikilala mo siya, buhay na tinatanggap mo siya sa puso mo, buhay na nananahan siya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Sapagkat dalawang espiritu po ang naghahari dito sa lupa. Ngunit sinong pinakahari na dapat maghari sa inyong lahat? Di po ba ang Panginoon? Kaya't kung ang Panginoon ang siyang mismong maghahari sa inyong pagkatao, ay ano po ba ang hindi ninyo mapapalakas ng ganang sa kanyang kaloob? Lahat po ay kaya niya. At sa ginagampanan po ng mga ilang araw na wala sa inyong harapan, kung hindi po ang paghahari niya ay hindi makakaya. Kung hindi po ang kalooban niya ay hindi kakayanin sapagkat mahirap po. Subalit dahil sa Kanya, ang lahat po ay nakakayanan, ang lahat po ay naisasadyad. Kaya sa aking mga alagad na tuwirang naglilingkod sa bawat araw, na nakakaunawa, nakakadama sa mga caps, na patuloy na bagamat kayo-kayo ay naglilingkod na nagkakaisa, mga ITT, mga choir. Salamat sa inyong lahat. Ang lahat ng ito. At alam niyo po, katulad ng mga choir, pag wala yung guro, mararamdaman mo kung gaano kahalaga yung guro mo, di po ba? Sa IT team, pag walang mag-ooperate doon at wala sila, mararamdaman mo kung gaano sila kahalaga, di po ba? Sa mga caps, sa choir, pag wala yung organisto, mararamdaman mo kung anong kahalagahan niya, di po ba? Sa mga umaawit, kapag ilan sila, mararamdaman mo kung ano ang hunghag na pagkukulang, di po ba? Ganon din po sa mga alagad na mga tumutupad. Kapag ang isa ay wala sa kanila, hindi po ba, mararamdaman mo ikaw na nagpapahalaga kung gaano kahalaga siya? Lahat po, kung susuriin ng tao, makikita niyo yung kahalagahan ng kapwa ninyo. Sa mga caps na naglilingkod, kapag wala yung isa na yaon at pinahalagahan mo, di po ba makikita mo kung gaano siya kahalaga? Kung yung kapwa mo tao, nakikita mo kung anong kahalagahan niya sa iyo, ang Diyos pa kaya na dapat ay pagpapahalagahan dapat ng tao. Tama po ba? At yan po ang dahilan at bakit ang bawat isa ay nagsusumikap, nagsusumakit na makatupad ng dahil sa kahalagahan sa buhay ng tao. Ang Diyos na dapat ay manguna at maghari sa buhay mo. At nawa nga po sa inyong lahat mapaghari ang ganap. At nakita rin po bilang isang Apo Kunching ang kahalagahan ngayon ng isang lingkod na isang alagad na si Mami Beth na tinatawag. Sapagkat yung sa piling ng banal na espiritu, siya po ang puspos na 3 buwan na gumawa noon. At ngayon po ay sa tinapay ng buhay, ilang araw na ginagawa. Bagamat ilang buwan yung ginawa,
sa pamamagitan ng talaga pong lahat ay hindi po pwedeng perfect. Ginawa mo na yan, halbing po sa paglilinis. Ano po? Para sa'yo. Nilinis mo na mula pintuan hanggang sa loob. Pag nakarating ka dito sa loob, at sinipat mo, mayroon ka na namang makikitang dumi. Nababalikan mo na naman. Yan po ang aming ginagampanan na hindi pa maaring ibahagi sa inyo. Sinimulan mo na sa simula na sa palagay mo ay wala. Siyempre po, habang nagtatrabaho ka, habang gumagawa ka bilang tao, mayroon kang maaring pagkakamali. Tama po ba? Kaya't kung ikaw man ay dinadaluyan ng Espiritu at pinuspos ka ng ilang oras at binalik ka sa pagkatao mo, yun po ang maaring may pagkakamali. Pinatototohanan lamang ng tao, ng Ama sa tao, na kapag siya, kahit anong ginagawa niya sa palagay niya ay tama na, subalit kapag ang Espiritu ang naghari at tumingin muli, may pagkakamali. Yan po ang pawang katotohanan. Kaya kapag ang Diyos ang nawala sa buhay ng tao, maaring magkamali. Isang halimbawa pong talinghaga ang sa akin sa inyo ibinigay. Nagsimula ka sa unahan at papasok. Nagwalis ka dyan. Papasok ka sa unahan upang iyong linisan. Puspos ka ng kasipagan, puspos ka ng pagnanasa, puspos ka. Masaya kang gumaganap, masaya kang naglilinis. Dahil paawit-awit ka pa, nagpupuri ka pa sa Ama. Kumbaga, sabi nga, hay na hay ka sa kanyang espiritu. Subalit, nang naramdaman mo yung pagod, nang naramdaman mo yung pagkatao mo, gusto mong mamahinga, at nang balikan mo uli, sipatin mo, may dumi ka na namang makikita. Ganyan lamang po, mga minamahal ko. Kaya ang tao, ano po ibig sabihin? Lagi po kayong magtiwala sa Panginoon. At lagi po niyong ipanahan siya sa inyo sapagkat hindi kayo maaring magbilang tao sa buong maghapon, sa buong magdamag na kayo ay nabubuhay. Kailangang may maghari sa buhay ninyo na siyang magtatama sa lahat ng inyong pagkakamali. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, upang hindi naman ibalik muli itong mga hain na ito, inyo pong pakinabangan, makinabang po kayo, subalit pakiusap ko lamang po pagkatapos ng gampaning ibinigay sa inyo ng Panginoon. Wala na po magsisi tayo, pakiusap lang po, gustong matapos ang ginagampanan, hambing po sa paglilinis na kailangan matapos ang nililinis. Tama po ba? Sapagkat kapag hindi mo tinapos yaon at kailangan maisulit mo yon, baka pag sinaraduhan ka ng kumukuha sa'yo para maibigay yung magandang diploma mo, magandang gantimpala mo, ay hindi mo makamtan dahil hindi mo pinagpunyagian na ito ay mapagtagumpayan. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po sa inyong lahat, sa karampot na bahagi ay may natutunan kayo. At lalo pa po kayong maraming matututunan kundi kayo tutugot, maghanap sa buhay at piling ng Espiritu Banal. Na malaga kundi ang pakikipagtotoo at tamang pakikipagrelasyon sa Ama upang ganap kamtin at mapagharian ng tunay na kapuspusan ng kanyang liwanag at buhay.
halimbawa po, no? Ganito lang po ang pananampalataya. Mahal na kapatid, baka makawala. Ganito lang po yan. Halimbawa, tinawagan kayo ng ama. Ano po? 30 kayo. Pinagsabihan niya na sabi niya, hukayin ninyo eka ito't may ginto sa ilalim. Kayong pong 30 ay sigurado iba-iba pag-iisip ninyo, no po? Iba't iba ang naglalaro sa isip nyo. May nag-iisip na, totoo kaya yan? May nag-iisip na, paano ang gagawin? May nag-iisip na, ano kaya ang totoo na makikita natin dyan? May nag-iisip na, hanggang kailan? May mag-iisip na, naku, pagkatapos naman yan, ano kaya ang ating kapalit sa pinagpaguran? Mga minamahal, sigurado po sa araw-araw na naghuhukay sila nang dahil sa kalaliman ng ginto ay hindi po agad makukuha. Hindi po kagad-agad pagdakay mapapaibabaw yan. Kaya sa bawat araw na paghuhukay, hukay ng hukay, may napagod, may nainip, mayroong nagalit, mayroong nagdaramdam na dyan sapagkat hindi pare-parehas ang ginagawa nila. Hindi pare-parehas silang kung paanong pumala, bumungkal. At sigurado po, yung pinakamapagbata, siyang matitira. At kung sino yung totoong nagbata, nakita yung katotohanan ng totoo pala ang sinabi sa kanila nung tumawag sa kanila para hukayin at may makukuhang ginto. Ganyan po mga mahal ko. Sa pananalig at pananampalataya ng tao, nang dahil ang Ama kung papaanong sumusubok ang tao sa kanyang kakayahan, sa kanyang kapangyarihan, kung totoo ba siyang Diyos, kung may Diyos ba talaga, mayroong nawawala sa kanyang pananalig, nawawala ng tiwala, nawawala ng pananampalataya, sapagkat ang nais ng Ama, maging dalisay na anak siya, maging mabuting tuwirang isang tunay na matatawag na anak niya, na matulad sa kanyang kabanalan at kabutihan. Subalit, hindi po lahat ng tao ay makatatalim at makasusunod sapagkat kung ang damdamin at kaisipan mo'y maghahari pagkatao, ang hahanapin ng katawan mo'y ang pita ng laman na pangsanlibutan. Subalit, ang napuspos at pinuspos ng kanyang pagtitiwala, pananalig at paninimpalataya, nakamtan niya ang tunay na ginto hanggang sa makita niya na hambing sa isang puno ng niyog na maluwat man siyang nagbunga. Bumao ng ugat na napakalawak at napakalalim nang siya ay magsisibol na ang bunga, buwig pa. At habang nabubuhay siya, hindi nawalan ng bunga. Maliban ang bungang ito na pinagmumula na niyog, may dumating na paniki, may dumating na hanip ng kumatngat doon sa pinakadulong gitna na siya ay sirain. At kapag hindi nakita yaon ng nagmamay-ari sa kanya at di tinanggal, sigurado masisira at tiutugot siyang mamunga. Ganyan din po ang inyong pananalig at pananampalataya. Kapag may nanira sa inyong pananalig, pananampalatayang sa inyong utak nagmumula sa sentido komon ninyo para gawing pag-iisip, kapag nanaig po ang sanlibutan at hindi ninyo inagapan bilang kayong may-ari ng inyong katawan na kayo ang tuwirang magmiting linisin niyaan,
nang dahil may natutunan na kayo sa Panginoon. Kapag pinahintulutan ninyong mas sigit na manaig ang sa inyong sarili, ang sa sanlibutan, parang walang nangyari. Sa halip na nagbubunga at wala nang katapusang bunga habang kayo'y nabubuhay, tutugot siyang mamunga, mawawalan siya ng bunga, buhay man ang niyog na ito, wala nang kasaysayan siya. Nawa po, huwag kayong matulad sa isang puno ng niyog na nananaga ng bunga pagkatapos ay nawala ang bungang iyon nang dahil napabayaan ng pagkain ng paniki. Hanip. Ano po ang ibig sabihin? Mabahong isip, ngumangat-ngat sa inyong mabuting pag-iisip. Yan po ang paniki. Mapanghi. Kwak, kwak, kwak. Lumilipad. At ang hanip, ngumangat-ngat. Yan po ang nagsisilbing parang uod sa inyong pagkatao na nilinisan na kayo ng Ama pagdakay tumanggap pa kayo ng marurumi na dapat ay magpatuloy ay siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, nawa sa karampot na bahagi, mayroon kayong iuuwing pakinabang na makapagpapasigla, makapagpapagalak ng inyong kaluluwa at katawan. Pagpalain po kayo, mga mahal. Mo. Alam niyo po, ano pa po ang ibig sabihin ng Panginoon? Kung ilang araw kayong walang hain, subalit hindi ibig sabihin ay natigangan siya. Nilaan pa rin po niya, sapagkat pinatotohanan lamang niyang may takda ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Hambing po sa bawat nakakamta ng tao. Mayroong sa palagay mo, araw-araw, may hain ngayon. Pag nakakuha ko ng kende, bibigay ko sa anak ko, bibigay ko sa asawa ko, bibigay ko sa kapatid ko, bibigay ko sa kaibigan ko, bigo ka. Walang hain nilang araw. Subalit, nung nag-iisip kang, ngayon kaya meron, naku, sana naman meron. Kung kailan na maasa ka, doon nabigo ka. At nang hindi mo inaasahan at nag-iisip ka pa ngayon kaya'y meron, doon ibinigay ng Ama. Ano ibig sabihin, mga mahal ko? Kung minsan sa palagay mo ay eto na, kukunin mo na lamang. Pagkatapos, inilisya pala ng Ama, tiningnan ka kung magagalit, magtatampo ka, at nang hindi mo inaasahan, isang araw, ibinigay niya na. Ganyan ang Ama. Dapat ba siyang pagtampuhan? Kailanman ay hindi magpakatutok at maging tapat ka sa Kanya. Sa tuwinay may nakalaan siya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya
Sa inyo pong lahat, nawa ay nakakamit kayo ng hindi ninyo inaasahan. May nakamtan kayong hindi ninyo pinaniniwalaan, subalit nang mapuspos kayo ng pagtitiwala, naganap sa inyo ang kaligayahan. Pagpalain po kayo at maghari sa inyo ang tuwirang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Yan po ang sa tuwin ay sambit at pahayag na inuulat ng Espiritu ng Ama upang sa tao'y tumimo at makadama ang kanyang budhi, ang kanyang damdamin na tinatawag na kalooban. Kung papaano pumipintig, tumitibok ang puso, ang Espiritu ng Ama ay buhay na tumitibok, na naghaharit, nagbabahagi sa bawat anak niya, na kung nanamnamit tatanggapin ng tao, lahat ay makikinabang. Pagpalain po kayo, mga mahal ko. Sige po.